Maganda, magandang gabi po sa ating lahat and it's Tuesday night. Kaya naman ngayon ay tayo ay patuloy na magde-devotion at sa araw na ito I know na yung iba sa atin galing school, galing work, pero alam ko na willing tayong makinig ng salita ng Lord ngayong araw. Kaya naman bago po tayo mag-start ay ito po yung gagamitin ng Lord sa ating gawain. Si Kuya JM, ako po sa moderators, opening prayer po ay si, andito na po ba si Paul? Wala pa po si Emong, kaya si Ate Kyle na lang po ang ating opening prayer. Kung okay lang po. Ate Kyle, okay lang po ba? Amen po. Okay lang. Sige. Praise God sa buhay ni Ate Kyle. Sa praise and worship po para po kay Kuya Adam po. Sa testimonies po ay ihanda niyo po yung mga testimonies niyo po kung meron po. At alam ko naman po meron. Para sa short exhortation po natin ay si Kuya Ian. And magbe-breakout rooms po ba tayo? Kahit hindi na po kasi naka-breakout rooms naman po tayo dito. Tsaka konti lang naman tayo. Tayo na lang po. Sige po. And para po sa ating closing prayer ay si Ate Lyra. Kung hindi po abot si Lyra ay si Ate Camille po ang ating closing prayer. Okay lang po ba, Ate Camille? Hindi, joke lang. So, ayun po. Pangunahan na po tayo ni Ate Kyle para sa ating opening prayer. Po. Yes po, dinig po, dinig po. Yes. Ayan, sige po. Ayan po, let's pray po. Yes, Lord, hallelujah. Jesus, hallelujah, Lord God. We worship you, Lord. We glorify your name, O God. Hallelujah. Hallelujah. We acknowledge your presence right now, Lord God. Hallelujah, Lord. Before we come to you, Lord God, hayaan mo po na salikin mo po yung aming mga puso, Panginoon. Hallelujah, Lord. Hallelujah. Kung ano man, Panginoon, yung mga nagawa namin kasalanan, patuloy namin ito, Panginoon, na dinudulog sa iyo, Lord God. Hallelujah. Hallelujah. Huwag mo pong hayaan, Panginoon, na maging hindrance po ito, Panginoon, upang mapapurihan ka namin, Panginoon, upang Panginoon, sa gabing ito, Lord God. Hallelujah. And Lord, I also pray, Panginoon, sa lahat, Panginoon, nang gagamitin mo, nang itatayo mo sa gabing ito, Panginoon. Ikaw ang makita sa kanilang mga buhay. Ikaw ang aming marinig, Panginoon. Ang boses mo, Panginoon, ang siyang manguna, Panginoon, at humingi ang bawat isang makikinig, Lord God. At Lord, I also pray, Panginoon, sa speaker, Panginoon, na itatayo mo, Panginoon, sa gabing ito, Lord God. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Alam kong inihanda mo siya, Panginoon, at yung salita mo, Panginoon, ang mananaig sa gabing ito, Lord God, Lord. Hallelujah, hallelujah. And Lord, alam ko, Panginoon, na ikaw ang Diyos nakikilos, Panginoon, through online, through this devotion, O God. Kaya Lord, ikaw ang humipo, Panginoon, sa mga puso ng bawat isang makikinig. Panginoon, ihanda mo, Panginoon, ang kanilang mga puso. Ihanda mo, Panginoon, ang aming mga pandinig, Lord God. Hallelujah. Hallelujah. Malaman namin, Panginoon, yung nais mo, yung will mo, Panginoon. Hallelujah. Hallelujah. In the name of Jesus, Lord God. Lord, maging ang mga youth, mga kabataan na wala pa rito, Panginoon. Ikaw ang Diyos, Panginoon, na kumilos, Panginoon, sa kanilang mga buhay. Lord, convict them, Panginoon. Hallelujah, na umaten, Panginoon, sa Unite Devotion, Panginoon. Ikaw ang Diyos, Panginoon, na siyang manguna, Panginoon. Ikaw ang Diyos na siyang kumilos, Panginoon, para maka-attend sila, makapakinig sila ng mga salita mo, Panginoon, na alam namin, Panginoon, na makapagpalakas, Panginoon, sa aming mga pananampalataya, Lord God. Hallelujah. Maraming maraming salamat, Panginoon, kung may hindi pa po ako naipag-pray, Panginoon. Hallelujah. Hallelujah, ikaw ang Diyos na nakakaalam ng bawat isa, ng bawat isa panalangin namin, Panginoon. Hallelujah.
Hallelujah. Lord, we just claim the victory, Panginoon, ng gawain namin ito, Panginoon. In the name of Jesus, we pray. Malapit po tayo sa Lord. Every soul, every beating heart, every nation and every tongue, come find hope in the love of the Father. Whole creation will bow as one, lift their eyes to the risen sun. Jesus, Savior forever and after. This is love. This is love. Yes, Lord. Jesus came and died and gave His life for us. Let our voices rise and sing for all He's done. Our fear is overcome. Our God is love. Say it again. Our God is love. Yes, Lord. Every distant and broken heart, every prayer, every outstretched arms, finding hope in the love of the Father. Yes, Lord. Hallelujah. Age to age, let His praises rise. Oh, the glory for all the time. Jesus, Savior forever and after. This is love. This is love. Yes, Lord. Jesus came and died and gave His life for us. Salamat po, Panginoon. Let our voices rise and sing for all He's done. Our fear is overcome. Our God is love. Come on, ACP Church, sabihin natin. Our God is love. Hallelujah! Age to age, we will be singing in the light of all He's done. All the earth, everyone singing in the wonder of His love. Age to age, we will be singing in the light of all He's done. All the earth, everyone singing. This is love. Yes, Lord. Hallelujah. Jesus came and died and gave His life for us. Hallelujah. Let our voices rise and sing for all He's done. Our fear is overcome. Our God is love. Isa pa sabihin natin. Our God is love. Age to age. Hallelujah. Age to age, we will be singing in the light of all He's done. All the earth, everyone singing in the wonder of His love. Age to age, we will be singing in the light of all He's done. All the earth, everyone singing. This is love. Yes, Lord. Hallelujah. Jesus came and died and gave His life for us. Let our voices rise and sing for all He's done. Our fear is overcome. Sabihin natin, our God is love. Our God is love. Yung mas malakas po. Our God is love. Our God is love. Our
Our God is love. Our God is love. Our God is love. Everybody shout hallelujah! Hallelujah! Ang tinig mo ay aking hanap-hanap sa gitna ng bawat takot at paghihirap. Sa kabila ng aking pagkukulang, katapatan mo, O Diyos, tanging laan. Sa puso at damdamin, ika'y mananatili. Walang hanggan ang alay mong pag-ibig. Natagpuan ang iyong pag-ibig na dakila. Doon sa krus ako'y iyong pinalaya. Jesus, ako'y aawit nang walang hanggang pagpupuri. Ang puso ko'y sa'yo iaalay. Panginoon, ikaw ang kaagapay. Kabutihan mo sa'kin di nagkukulang. Panginoon, ikaw lang ang kailangan. Magpakailanman sa'yo ako'y mananahan. Sa puso at damdamin, ika'y mananatili. Walang hanggan ang alay mong pag-ibig. Natagpuan ang iyong pag-ibig na dakila. Doon sa krus ako'y iyong pinalaya. Jesus, ako'y aawit nang walang hanggang pagpupuri. Ang puso ko'y sa'yo iaalay. Hangad ko lang ay mamalagi sa presensya mo. Natagpuan, ako'y binago ng pag-ibig mo. Hangad ko lang ay mamalagi sa presensya mo. Luwalhatiin ang pangalan mo. Hangad ko'y ikaw, O Diyos. Hangad ko lang ay mamalagi sa presensya mo. Natagpuan, ako'y binago ng pag-ibig mo. Hangad ko lang ay mamalagi sa presensya mo. Luwalhatiin ang pangalan
Amen. Na-bless po ba tayo sa ating worship kanina? Kahit po ito ay online lamang po, I hope po na lahat po tayo ay nag-worship sa ating Panginoon. Heart react nga po if na-bless po kayo sa ating worship for today. Heart react po. Para makita ko kung andyan pa po ba kayo. Ayun. Amen. Praise God po. Tunay nga po na lahat tayo ay natagpuan na ng ating Panginoon at wag na po tayong aalis sa presensya niya. Dahil it is blessed, we are blessed na sa gantong edad ay natagpuan na tayo ng Panginoon. Kaya naman po ngayon, alam ko po na yung blessing po ng Lord ay hindi lamang po ngayon, kundi sa araw-araw. Kaya kung meron po sa inyong nais magpasalamat, ay inaanyayahan ko po kayo na buksan po ang inyong microphone and camera upang magbigay ng papuri sa Lord. Huwag na po tayong mahiya. Raise your hands if you want to share the goodness of God sa buhay nyo. Maaring sa school. Sige. Alam ko meron yan. Kaya tatahimik muna ako. Meron po bang nais magpasalamat? Pag gumiti po, magpapasalamat. Joke lang. Parang meron pong gustong magpasalamat sa Yandy. Meron po bang nais pong magpasalamat sa inyo? Huwag na po kayong mahiya, 10 lang po ta. Ako Ay, na po. Oh, di ba? Sabi na sa Gedli yun eh. Yun, sige Ate Kyle. Ayan po, sige po, magbabalik po ako ng papuri at pasasalamat kasi yun nga po yung Unite. Natapos din po namin yung yung cheer. Cheer ba yun? Basta, ayun po, alam ko po, sa props lang po talaga kami, doon eh. Yung pinokus namin. Yung props po, yung flag, tsaka yung sa kamay-kamay namin. Yun po. Tapos nagkamali pa po. Pero okay lang po yun. Kasi alam ko po na um, hindi rin po ganun na nakapag-practice gaano. Kahit na alam ko sobrang tagal po ng preparation. Pero ang hirap po kasi mag-invite din po ng mga kabataan since iba-iba po yung schedule, iba-iba may conflict po, ganun po. Pero ayun po, naging okay naman po kahit po paano. Ayun po. Yun po yung una kong pinagpapasalamat sa Lord. And ayun po, pinagpapasalamat ko rin po sa Lord yung naka-attend po ako ngayon ng Unite Devotion. Syempre po, isa po yan. Kasi tinatry ko po talaga every week na umattend pa rin po ng Unite Devotion kahit na galing po sa school. Tapos kanina po, nag-recollection po kami sa Laguna. So, ang aga ko pong nagising. Tapos sabi ko, Lord, di mo na ako a-attend ng Unite Devotion kasi feeling ko mga 8 na kami makakauwi. Tulog na ako, plakda na ako. Pero nakauwi po kami ng maaga-aga naman. Mga 7:30 po ata, nandito na ako sa bahay. Sabi ko, Lord, pwede ba matulog na lang? Kaso, nakita ko, hala, oo nga, 7:30 pa lang. Kaya, sabi ni Lord, umattend ka, mag-send ka, mag-ganyan-ganyan. Sabi ko, hindi, naantok na ako eh. Tapos, nakita ko nga, nagsisend na sila. Ay, nag-send na po sila ng mga link, ganyan. Tapos sabi ko, hindi, baka may word din ang Lord sa gabing ito. Kaya, ayun po, pinagpapasalamat ko po yan. And yung recollection po namin, Catholic school po kasi ako. Pero, ayun po, yung recollection po namin, ewan ko po, parang medyo, po siya, parang, ang hirap niya po i-explain, pero,
alam ko pong nakapag-post din po ako kanina sa presence ng Lord. Although Catholic po yun Catholic po, may mga mass, pero alam ko po na ano, na hindi naman po sa ano yun, sa religion na ano yung pangungusap ng Lord eh. Kasi even po habang nag-i-speak po yung pare nga po doon, parang sabi ko, mukhang tama naman yung tinuturo niya. Tama naman. Parang nangungusap pa rin yung Lord doon through his life. Hindi ko po alam kung tama po ba yung nafe-feel ko doon towards doon sa pare na yun. Pero, hindi po kasi yun eh. Kumbaga hindi rin naman po about sa religion yung topic namin kanina or anything. About po siya sa John 14:6 ata. Yun, yung I am the way, the truth, and the life. And yun, marami din pong revelation na binigay ang Lord. And nakapag-post po kami from all the academics, kineme po, ayun. Nakapag-post po kami and nakapag-band po kami ng mga classmates, ganyan po. Kaya, ayun po, to God be all the glory po kasi alam ko ang Lord pa rin yung nagre-restore ng strength ko kahit na ayaw ko po umaten ngayon. Pero alam ko may word po ang Lord sa bawat isa sa atin. Kaya ayun po, to God be all the glory po. Praise God po sa buhay ni Ate Kyle na tunay nga kapag anak ka ng Diyos kahit minsan ayaw mo, andun talaga pa din yung conviction na umaten and kahit anumang religion, 'di ba? Wala naman yan sa religion, sa relationship natin yan sa Lord. Kaya yun, tunay nga na kahit saan nangungusap ang Panginoon, lalo na kung meron tayong relasyon sa Kanya. Yun. So, sino pa po ang nais humabol sa ating pagte-testimony? Baka po meron pa po. Huwag na po kayo mahiya. Meron pa po ba? Bibilang po ako ng 5. 1, 2, 3. Wala na? 4, 5. Ayun. So, dahil wala na pong nag-respond, ay dadako na po tayo sa ating short exhortation po or word. At ang gagamitin po ng Lord sa araw na ito ay leader po natin. And alam ko po na ginagamit din po siya ng Lord, hindi lamang po sa church, kundi sa labas din po through different evangelism activities po ng ating church. Kaya di ko na po pagkakahabain pa po yung introduction. Ito po ay si Kuya Aryan po. Aryan Cruzat. Nagdadalawang isip pa ako kung si Kuya Ian. Joke lang, Kuya. Amen. Yan. So, good evening po sa lahat. Thank you po, Kuya Ray. Kuya Ray. Ate Ray. Salamat po. Ewan ko, kanina, aminin ko sa inyo, mga kabataan, medyo late kasi ako pumasok kasi piniprepare ko po yung message. Kasi sabi ko, nung kanina kasi, nung kinausap ko po si Kuya JM, may thinking ako kanina, may women's fellowship. Mukhang medyo negative kaming magkaroon ng gawain kasi nga, yung MM, una sa lahat, nandun. At the same time po, may mga ganon akong Ate Rain, ayan, Kuya. At the same time, feeling ko parang hindi kakayanin kasi nga may gawain po. Alam ko, first time yung Women's Fellowship na yun eh. So parang busy pang lahat, gano'n. Lalo na ang MM. So I asked Kuya JM, sabi ko kay JM, kaya-kaya. And he answered me naman, parang sa kanya ko ibinase yung desisyon na magpatuloy pa rin ng gawain ngayon. Sabi niya, yes kuya, kaya naman po. So yun, pinustro natin yung gawain. Though nasa heart ko nung umaga, nasa isip ko nung umaga, parang negative hindi yata kakayanin. Pero yun pa man, alam ko si Lord ang gumawa ng paraan. Kasi nung gumagawa po ako ng message, umuwi po ako ng maaga from my work. Iniwan ko yung mga tao doon sa baka hinahanap na nila ako doon. Basta, umuwi ni Arian ganon. Umalis ako doon, hindi nila ako nakita. Kasi sabi ko, wala lang, siguro gusto ko rin umuwi ng maaga, no?
At the same time, siguro din, gusto rin ng Lord na magawa ko yung message. So nag-start ako mag-type po talaga. Talagang na-bless ako kasi yung message tuloy-tuloy siya. Nag-una, wala pa, pero Lord, give me your word, ano ba yung gusto mong sabihin ko sa mga kabataan ito, Panginoon. And ayun, tuloy-tuloy po yung message hanggang ito na po, ito na po yung ibabahagi ko po sa inyo ngayon na mensahe. And napaka-timely po ito, mga kabataan. Una sa lahat, bukod sa may kinalaman po siya sa topic po natin ngayong buwan na greater love, um, ito po yung naramdaman ko kanina, aminin ko po sa inyo, nung wala pong pumapasok na youth. Sabi ko, bakit kaya walang pumapasok na youth? Bakit kaya Kasi 7:30 na ako pumasok kasi nga ginagawa ko yung message. Sabi ko, wala pang pumapasok. Wala pang link. Sabi ko, bakit po kaya? Medyo nagkaroon ako ng, kasi yung heart ko, masaya dahil gumagawa ko ng message na alam ko galing to kay Lord Alam ko, sasabihin mo to sa mga kabataan. Parang gano'n yung nasa thought ko. And then all of a sudden, biglang, walang pumapasok na kabataan. Sabi ko, bakit kaya? Tamang-tama yung message ko, ng Lord through my life is about sa pag-ibig. No, about sa ano ba yung tunay na pag-ibig? Paano ba talaga tayo dapat umibig bilang mga Kristiyano? Hindi yung romantic love, no? Hindi lang yung romantic love, pero rather kailangan kasi bilang Kristiyano nakikita talaga sa atin yung pag-ibig. Amen po ba? And yun yung pumapasok sa isip ko kanina dahil aminin ko po sa inyo, medyo nalulungkot talaga ako. At the same time, medyo nagkakaroon ako ng konting na parang mayroon ba parang ewan ko ano bang term doon. Disappoint, parang gano'n, nadi-disappoint ako. Bakit gano'n? Hindi dapat automatic na lalo na sa mga leaders na pumasok doon sa atin pong gawain kasi devotion po natin to sa Lord. Hindi naman to devotion kay Kuya Ian, hindi naman po ito devotion sa church. Devotion natin ito sa Panginoon. So dapat parang automatic. Kung halimbawa hindi talaga ubra, we understand naman. Hindi naman tayo nagagalit doon. Ako din naman, minsan hindi rin po ako nakakapunta kasi sobrang busy talaga. We understand naman po. Pero yun nga, ang tagal, wala napasok. Pero yun nga, kinukurik ako ni Lord sa utak ko, message mo about pag-ibig. Magkaroon ka ng pag-ibig. Kaya, nung mga times po na nandun pa rin yung heart ko na parang pinapakalma rin ako ni Lord. Sabi niya, kailangan maging, you display yung love ko. Parang pinapakita sa atin ni Lord. And salamat sa Lord kasi alam ko po, kung ano yung mensahe ibinigay niya sa akin, kung paano siya nag-manifest sa akin, ang prayer ko kanina, sana ganun niya rin i-manifest sa inyo yung message niya sa akin ngayong gabi na ito. Kaya bago po tayo magsimula, manalangin lang po tayo saglit. Lord, maraming salamat po sa gabing ito na ipinagkaloob mo po. Salamat po sa pagkakataon na muli ako po yung makapag-share ng yung mga salita, makapag-minister, Lord God, ng yung mga salita. And Lord, I'm praying, Panginoon, na lahat ng mga salita mo, Panginoon, ay talagang parang tabak na tumagos sa kaibuturan ng buto ng mga kabataan ito, Panginoon Diyos. Sa aming lahat, baguhin mo po yung perspektibo namin patungkol sa pag-ibig. At hayaan mo, Lord God, na mag-manifest sa amin, Panginoon, makita sa amin, Lord God, ano ba yung tunay, Lord God, na pag-ibig bilang isang Kristiyano, Panginoon. Maraming salamat po. And ang prayer ko nga po, Panginoon, na paano mo po ipinakita sa akin, paano mo ibinigay sa akin yung mensahe, paano mo siya inirema sa puso ko, Lord God, kanina nung ginagawa ko yung message, Panginoon, nung ibinababa mo po ito sa akin. Dalangin ko po, ganun mo rin pong paraan, Panginoon, ibigay, Lord God, yung mensahe, nais ko pong marinig nila sa gabing ito. Maraming salamat po, Ama. Tunay nga po, Lord God, sa ilang namin ipinagkakatiwala ang lahat. In Jesus' mighty name we pray. Amen and amen. So, yun. So, yun po. Ang message po natin ngayon ay, again, wala po akong ginawang PowerPoint presentation kasi nga po, kanina lang ako nagawa po, no? Pero ganun pa man, ang prayer ko po, sana kahit hindi po ako nagbibigay po ng PowerPoint presentation sa inyo pong harapan, sana po mag-take note po tayo kasi napakaganda po nung alam ko po may gagawin si Lord, mayroon siyang sasabihin po sa ating lahat. And if possible kay Kuya Adam, kung kaya lang naman ni Kuya Adam na may flash start na po tayo. Ready na kayo mga kabataan? Thumbs up naman dyan kung ready na kayo. Thumbs up, thumbs up, thumbs up, thumbs up. Ready na? Ready na? Ready na? O hindi pa ready. Iba. Yan. Thumbs up kung ready na.
Yan, okay po. So mukhang ready na po yung iba. Okay, so kung ready na po tayo, start na po tayo. So ang title po ng pag-aaralan po natin ay patungkol po sa topic pa rin natin na greater love, at ang title po na binigay sa atin ng Lord ay Love is the Greatest. Love is the greatest, no? So, naranasan mo na ba na mapagalitan ka ng nanay mo? Siguro, ay, opo naman. Pagalitan ako ng nanay ko. Hindi, I mean, yung napagalitan ka ng nanay mo kasi inutusan ka niyo magwalis, tapos magugas ang plato. Pero upon checking, nung paghuhugas mo ng plato, nakita niya, ay, kanit-kanit pa. Ganon. Parang, o kaya naman, may nagwalis ka ba? Parang hindi ka nagwalis, parang maligas-gas pa rin yung paa ko. Yan, mga ganun tipong pagpapagalit ng magulang mo. Naranasan niyo na yun? Yan. O kaya naman, may project ka sa school. No? May project ka sa school. Sabi ng teacher mo, ba't ganito itong gawa mo? Para namang hindi pinag-effortan. O, hindi ang babang ngayon ng grade mo. Naranasan niyo na yun? Nakakuha ng mababang grade kasi parang hindi mo in-effortan yung project na binigay niya sa'yo na matagal naman na kasi nag-cramming ka. Sino nakaranas sa nun? Ako, amin ako, naranasan ko yun. No? Lalo na pag cramming na. Amen? Ako rin, napagalitan na ako ng nanay ko ng napakaraming beses na. Sabi, parang kailangan kang sundan palagi. Ganyan. Lagi kailangan sundan palagi yung trabaho mo. Ganyan. Sabi ng nanay ko. O kaya naman, sa mga nagtatrabaho na, may nagtatrabaho na ba dito? Parang ako lang. So anyway, para doon sa mga manonood din ng message ngayon, doon sa mga nagtatrabaho na, naranasan niyo na bang mapagalitan kayo ng boss, no, na o kaya yung tipong ano yung pagtrabaho mo, uwing-uwi ka na, ano ba, bago mag-alas 5, parang inaantabayanan mo na lang pumatak yung daliri ng relo na magpumatak na ng alas 5, tapos uwi ka na. Tapos, parang uwing-uwi ka palagi. Kaya kapag halimbawa naghanap yung boss mo ng report, wala kang mapakita. Kasi parang wala eh. Wala eh. Parang wala kang pakialam sa trabaho mo. Parang ano lang, mema ka lang, magawa mo lang, ma-comply mo lang yung bare minimum na pwede mong ibigay. No? O kaya naman, ito na yung pinaka-latest na naranasan natin. Naranasan mo na bang pumasok sa devotion ng Unite? Na parang feeling mo ay, kasi nangungulit na si Kuya Ian, nagpo-post na ng, nakakalungkot naman to ng sobra. Nag-post na kasi si Kuya Ian, ay, nakakalungkot na, kaya ka pumasok ngayon sa link kasi parang nakonsensya ka ngayon. No, na, ay, grabe, nangungulit na yung leader namin na pumasok na. No? Ayun, naranasan nyo na ba yung mga ganong bagay? Baka yung uli, no, lately lang, naranasan nyo po yung last na sinabi ko po. No? Pero, alam niyo po, mga kapatid, mga kabataan, ito po yung nangyayari, yung mga example na yun, ito po yung nangyayari kapag walang love doon sa ginagawa natin. Amen? Sinong naniniwala sa akin nun? Kapag walang pag-ibig doon sa mga bagay na ginagawa mo, like for example, sa paglilinis ng bahay, wala, hindi. Gusto mo bang maglinis ng bahay? Kung wala sa puso mong maglinis ng bahay, kung wala sa puso mong maghugas ng plato, ay talagang parang madaanan lang ng sabon. No? Kaya naman, okay, mawasiwas lang ng walis yung, okay na yan. Pwede na, bare minimum. No? Ang ibibigay natin, kasi wala doon yung pag-ibig. Wala doon yung hindi mo pino-pour out yung best mo kasi hindi mo gusto yung ginagawa mo. Hindi mo mahal yung ginagawa mo. Amen? Sinong agree doon? O kaya naman, sa paggawa ng project, hindi mo kasi gusto yung ginagawa mo, parang tamad na tamad ka, o kaya naman po feeling mo parang na yung parang napaprocrastinate ka, wala ka sa mood gumawa ng project na yon, kaya hindi mo gagawin on time. Gagawa ka last minute. No? Bukas yung pasahan, ngayong gabi ka lang gagawa. Kasi nga, wala doon yung pag-ibig mo. Maybe may ibang reason. Don't get me wrong. I understand. Minsan busy, may mga iba pang gawain. I understand. Pero minsan, there are times talagang marami ka naman talagang time. Pero pinili mong hindi siya gawin kasi nga, wala dun yung heart mo. Amen? O kaya naman sa trabaho mo, uwing-uwi ka na kasi parang ayaw mo naman ng trabaho mo eh. Kumbaga parang hindi naman ikaw yung tagapagmana ng kumpanya. Yan lagi naririnig ko sa mga engineer na kakatrabaho ko. No? Hindi naman ikaw tagapagmana ng kumpanya. Tama na yan. Ganon. Ganon yung nangyayari. Ang nangyayari tuloy, hindi na ibibigay yung best kasi nga, walang pag-ibig. Hindi niya gusto yung ginagawa niya. Kaya, lagi siya napapagalitan ng boss niya. No? And lastly, doon naman po sa pag-attend sa Unite, no?
Baka nandito ka ngayon. I don't judge you and you know kung ano po yung nasa heart mo ngayon. Maaaring nandito ka kasi nga nangungulit na si leader o kaya naman kasi nga po parang ano, alam mo yon, parang baka wala naman sa heart mo talagang pumunta, ganun, no? Mga kabataan, ito po yung mga nangyayari kapag talagang yung heart natin is wala po dun eh. Parang wala dun yung heart natin na gawin talaga yung mga bagay. Amen? Alam nyo, ito po yung sinasabi po sa atin ni Apostle Paul. Amen? Doon po sa key verse po natin. So kung meron pong pwedeng i-flash dyan si Kuya Adam, ang key verse po natin, actually verses, mahaba po siya, ay 1 Corinthians 13, 1 to 7, and 13. So kung kaya pong i-flash po, kung kaya lang naman, pwede po yon. Pero kung may sarili ka naman pong hawak na Bible, mas maganda po yon para nababasa nyo rin po, na-highlightan po. No? So basahin ko na lang po yung nakalagay po sa 1 Corinthians 13, 1 to 7, and 13. Sabi po dito, makinig tayo yun, napakaganda po ng verse ito. If I could speak all the languages of earth and of angels, but didn't love others, I would only be a noisy gong or a clanging cymbal. If I had the gift of prophecy, and if I understood all of God's secret plans and possess all the knowledge or all knowledge, and if I had such faith that I could move mountains but didn't love others, I would be nothing. If I gave everything I have to the poor and even sacrifice my body, I could boast about it. But if I didn't love others, I would have gained nothing. Love is patient and kind. Love is not jealous or boastful or proud or rude. It does not demand its own way. It is not irritable. It keeps no record of being wronged. It does not rejoice about injustice, but rejoices whenever the truth wins out. Love never gives up, never loses faith. It always hopeful and endures through every circumstance. Three things will last forever: faith, hope, and love. And the greatest of these is love. Amen. Kaya po, ang title po natin ay Love is the Greatest. Napakaganda pong verse niyan, mga kabataan. Kasi pinapakita po dito ng verse po na ito na ayon kay Paul, no, yung yung baliwala yung pagiging spiritual mo, baliwala yung pagiging leader mo, baliwala yung pagiging worshiper mo kung walang pag-ibig sa buhay mo para sa ibang tao o para dun sa mga ginagawa mo sa buhay. Kung walang pag-ibig, baliwala ang lahat. Yun ang sinasabi ng verse po na binasa po natin. Amen? And alam ko po, narinig niyo na po ito paulit-ulit. Paulit-ulit. Kung walang pag-ibig sa ginagawa po natin, baliwala ang lahat. Maybe narinig niyo na ito paulit-ulit, pero may message na gusto sabihin sa atin ng Panginoon. Maybe one of us here or marami sa atin dito, may pag-ibig ka doon sa dati mong ginagawa. Like for example, napakasaya mo doon sa ginagawa mong ministry dati. MM ka, pero ang grabe, at talagang ang ano mo, yung heart mo, ibinubuhos mo sa MM. Halimbawa, para lang magawa yung isang poster, talagang i-effortan mo lahat ng effort. Pero eventually, napansin mo sarili mo, parang mema na lang. Parang, pwede na yan, Lord. O kaya naman, worshiper ka, no? Dati, kapag halimbawang magpa-practice ka ng worship songs, ano pa lang, Monday pa lang, practice mo na yung worship song. Pero ngayon, naramdaman mo parang Sabado na ng alas 5, alas 5 ng hapon. Doon ka palang nakinig ng kanta. Amen. O kaya naman, leader ka dati, nung unang-una kang tinap as leader, excited ka. Kasi gusto mong maging shepherd sa mga kabataan, maging shepherd sa ministry na pinagkatiwala sa iyo. Pero ngayon, naramdaman mo parang wala. No? Maybe nawawalan tayo ng pag-ibig. Gusto tayong palalahan ng Panginoon na sa tatlo, faith, hope, and love, pinaka-importante yung pag-ibig. Pinaka-importante yung pag-ibig. Alam nyo, youth, na-realize ko talaga yan. Lately, kapag halimbawang naglalakad ako mag-isa pagpapasok ako ng trabaho, minsan kinakausap ko si Lord,
Dati kasi nangyari sa akin yun, no? Yung sa trabaho ko, excited ako. Di ba naalala niyo dati? Nagpapasalamat pa ako sa harapan ng pulpito. Umiiyak ako. Sabi ko, grabing napakabuti mo, Lord. Binigyan mo ako ng trabaho gustong gusto ko. Na sabi ko, dumating ako sa point na nakasakay ako sa Saulog. Tapos nakatingin lang ako sa labas, yung parang nagsisenti-senti ka. Tapos biglang ma-realize ko napakabuti ni Lord sa akin kasi yung trabaho ko gustong gusto ko, nararamdaman ko, engineer ako, nararamdaman ko talaga sobrang passionate ko sa ginagawa ko. Ang dami ko natututunan. Pero lately talaga nawala yung love na yun. Na-burnout talaga ako. Aminin ko po sa inyo, parang to the point na sasabihin ko na lang, Monday na naman. Alam ko hindi lang ako nagkakaroon ng ganong sakit at maybe may nakapagkwentuhan na rin ako na Monday na naman, ito na naman. Dumating ako sa ganong punto na parang nawala yung excitement sa akin. No? Pero kinakausap ko si Lord. Ngayon kasi bumabalik na ulit eh. Kasi parang andun kasi nga na parang kay Lord ka nga eh. Parang si Lord napakabuti niya sa atin na despite of everything that naranasan natin, si Lord pa rin na magbibigay at magbabalik ng desire natin eh. Basta huwag ka lang lalayo. Huwag ka lang lalayo. Alam ko, there are times na maybe nangihina tayo eh. Sana nakikinig kayo yun. Napakaganda nito. Maybe this message is for someone here. Naniniwala ako kasi iba yung dating sa akin ng message yung binigay niya sa akin to kanina eh. Naniniwala ako may kinakausap siya ngayon. Maybe kasi may ginagawa tayo na dating mahal natin pero hindi na natin ngayon na ipo-pour out yung love natin. Kaya nga, ang sabi ng Lord, sabi ng Panginoong Jesucristo, nung tinanong siya, di ba, tinanong siya ng kanyang mga alagad, Panginoon, ano ba yung pinaka-importante doon sa law of Moses? Ano ba yung pinaka-importante doon sa 10 utos na yon? Anong sagot ni Jesus Christ? Alam ko po na ipaliwanag na ito nila, Pastor, pero uulit-ulitin to sa atin ng Panginoon. Ano kaya importante? Sabi po sa Matthew 22, 36 to 39, so kung pwede tayo ulit sundan ni Kuya Adam, tinanong siya eh, ano pong pinaka-importante sa lahat ng law ni Moses? Or commandment in the law of Moses? Sabi ni Jesus, dalawang bagay. You must love the Lord your God with all your heart, all your soul, and all your mind. Pangalawa, love your neighbor as you love yourself. In other words, mga kapatid, the most important commandment is for us to love. Kaya siya sinamarize eh, na gano'n, di ba? Ano yung pinaka-importante? Love God with all your heart, with all your soul, with all your mind. Also, love your neighbor as you love yourself. In other words, ang pinaka-importanting commandment sa atin ng Diyos, umibig tayo. Ilagay natin yung pag-ibig natin in everything na ipinagkatiwala sa atin ng Diyos. Kung binigyan ka ng ministry ng Diyos, leader ka, pinagbigyan ka ng Panginoon ng pagkakataon na privilege na paglingkuran siya bilang leader, ibigay mo yung 100% mo bilang leader. Yun, sana nakikinig tayo. Hindi yan hindi yan parang yung parang pinigilan sa atin. Ako actually, yun yung kinakalungkot ko talaga eh. Yun, sa totoo lang. Kasi dumating yung point na hindi ko nagagawa yung function ko as a leader kasi sobrang busy ko sa work. And nalulungkot talaga ako. Sa totoo lang, sobra ako nalulungkot. Sobra, 101%. Sobra ako nalulungkot doon. Pero pinarealize sa akin ng Lord, na pinagkatiwala ko sa iyo yung youth para ikaw yung mag-lead. Kaya ako, ngayon, pag nagpipray ako, Lord, ang dalangin ko po, Panginoon, lagi mong i-guide mo ko bilang leader. Gusto kong maging maayos na leader sa kanila. Gusto kong tumayo as a man of God that can be dependable ng mga youth. Pwedeng magpagdependahan ng kabataan kasi parang as a leader you must stand di ba? As a leader. Parang binibigay sa atin yun ng Panginoon. Ikaw, tinap ka ng Panginoon bilang isang leader. O kahit hindi leader, kahit dancer ka. Amen? Kahit kahit MM ka. O kaya naman may ministry ka na ikaw yung may care group ka na pinagkatiwala sa'yo. Huwag mo aksayahin yung pagkakataon. Ibigay mo yung pag-ibig mo dun sa ginagawa mo. Kapatid, kabataan, sana nakikinig po kayo. Alam po mga kapatid, mahirap gawin yan eh. Hindi yan madali. Mahirap gawin na tayo ay umibig. No? Lalo na kung halimbawa, for example, sa tao. Di ba? Lagi naman natin ito tinatanong sa atin. Mahirap talaga umibig, lalo na kung yung bagay is hindi ka ibig-ibig o yung tao is hindi ka ibig-ibig. No?
Mahirap talagang gawin yun. Paano mo nga naman iibigin ang isang tao kung siya yung taong nanakit sa'yo? No? O kaya naman, lumapastangan sa'yo o sa pamilya mo. Paano maibigin yung mga ganong klase ng tao? Diba? Mahirap talaga yun. O kaya naman, paano mo mamahalin yung trabaho mo kung grabe kang pagurin ng boss mo? O paano mo ibibigay yung best mo, yung effort mo, kung grabe, halos abusuin ka na talaga sa trabaho. Ang hirap talaga, no? Ay, yun yung nangyari sa akin. Sabi ko sa inyo, umaga na ako umuwi. Inisip ko, paano nga ba? Ano nga bang sagot? Alam niyo, ito yung sagot sa akin ng Lord. No? Ito yung gusto kong i-impose sa inyo. And matatapos na rin po ako, may lang po ito. Ito yung message ng Panginoon. Sabi niya, the secret is this. Always reflect Christ's love to others and in everything we do. Ulitin natin. Always, sulat mo. Always reflect Christ's love to others and in everything we do. Kung ano yung pag-ibig na ibinigay sa iyo ng Diyos, always reflect it to other people, always reflect it in everything we do. Give your 101% best sa bagay na ginagawa mo. Ang Christian, the best yan sa lahat ng ginagawa niya. Sana may kinakausap ako dito, mga kabataan. Kung hindi mo binibigay yung 101% mo o yung best mo sa bagay na ibinigay sa iyo ng Diyos, tanungin mo yung sarili mo. Ang tunay na Kristiyano, ibinibigay yung 100% niya sa lahat ng ibinigay sa kanya ng Diyos. Sana nakikinig kayo, mga kabataan. Okay? Kasi inire-reflect natin yung, kumbaga parang si Lord nga ibinigay yung 101% niya sa atin. Tama ba yun? Nire-reflect mo yung pag-ibig ng Diyos sa lahat ng bagay na ginagawa mo, pati sa ibang tao. Alam niyo, ito yung bagay na gusto ko, na-realize ko lang Minsan kasi pag naliligo ka, kasi mag-isa lang ako dito Tulad ng kasama ngayon. May times na nakakapag-muni-muni ako and it's a blessing na may times na nagkakaroon ako ng ganung pagkakataon na bigla lang may thought na binibigay sa akin si Lord. Kaya pag naglalakad ako mag-isa sa papunta sa trabaho, may thought na binibigay. Paano kaya nangyari? Or how do you think Stephen, kailan si Stephen? Si Esteban, yung binato siya ng mga kapwa niya Israelita kasi pinapangaral niya si Jesus Christ. Di ba? Binato siya ng mga tao dahil kay Kristo. No? Pero tinatanong ko sa sarili ko, paano kaya nagawang ni Stephen na sa kabila nung habang binabato siya ng mga tao, grabe kaya yon. Batoy kaya kita. No, tapos sasabihin pa ni Stephen, Panginoon, huwag mo pong ibilang sa kanila itong kasalanan itong ginagawa nila. Grabe, no? Gano'ng katindi yun? Binabato ka na ng ibang tao. Wala ka namang ginagawang masama. Sinishare mo lang si Jesus Christ sa kanila. And then, napanalangin pa ni Stephen sa kanila. Sa mga taong yan, Lord, huwag mong ibilang sa kanila itong mga kasalanan ito. Sabi ni Stephen. And huwag na tayo lumayo kay Jesus. Nakapako siya sa krus yun, Nakapako siya sa krus. Nilapastangan siya ng mga tao na nasa baba niya. Grabe yung pangyuyurak ng pagkataong ginawa. Hinubaran siya sa harapan ng maraming tao. Pinako siya sa krus. Pinabuhat sa kanya yung napakabigat na krus. Nilatigo siya ng napakaraming ulit. Kinuro ng tinik siya. Yet, he pleaded to the Father, sabi ni Jesus, Lord, patawarin mo po sila sapagkat hindi nila nalalaman ang kanilang ginagawa. Gano'ng katinding pag-ibig yun? Ano kayo ba? Naisip niyo ba yon? Naisip niyo yon? Nagkakaroon ba kayo ng ganung thoughts sa sarili ninyo minsan din in your lives? It is all because of love. It is all because of love. Kung walang pag-ibig, hindi nila magagawa yun. Pero dahil inibig tayo ng Diyos, nagagawa ng mga taong yun na ipakita rin yung pag-ibig sa ibang tao. Amen? Alam nyo, nabasa ko yung Philemon nung ako po ay nag-devotion. Ito yung ginawa rin ni Paul, ni Apostle Paul. Sa Philemon, kung babasahin, sino na nabasa sa Philemon? Or baka nakalimutan nyo na, papaalala ko sa inyo. Sa Philemon, meron dong isang tao, si Philemon. Siya ay isang mayaman siya, para siyang leader ng isang house church. Leader po siya ng isang house church, si Philemon. Since leader siya ng isang house church, meron siyang
alipin. Kasi di ba dati pag mayaman ka, may alipin ka, gano'n. Yun yung yun yung custom nila doon ng panahon nila. Yung pangalan ng alipin niya is si Onesimus. Si Onesimus, based doon sa kwento, no, although hindi ko alam kung ano exact na ginawa niya, pero ayon sa pag-aaral, parang pinagnakawan daw ni Onesimus si Philemon. Though hindi naman sinabi sa Bible ano sinabi. So ang point is si Onesimus may ginawa siyang kamalian kanino? Kay Philemon. Okay? So parang ang nangyari, nagkahiwalay sila ng landasin. Ayan. At nagkatagpo yung landas ni Paul at saka ni Philemon, ni Onesimus. No? Okay. So parang naging alalay ni Paul si Onesimus na dating alipin ni Philemon. O, nagigits niyo yung kwento ha? Ganun yung kwento. Ngayon, ito yung sabi ni Paul. No, nung time na nakakulong siya, ibinabalik niya si Onesimus kay Philemon. Ito yung sabi niya. If he has done you any wrong or owes you anything, ano to? Philemon 1:18 to 19. Pwede niyo pong basahin. Kuya Adam, pwede natin ilagay. Ganito ni-reflect ni Paul yung pag-ibig ni Kristo sa kanya. Ito, sabi ni Paul. If he has done you any wrong or owes you anything, charge it to me. I, Paul, am writing this with my own hand. I will pay it back, not to mention that you owe me your very self. Ano ibig sabihin nun? Siguro si Paul yung nag-evangelize kay Philemon, parang gano'n, no? So parang si Paul yung naging dahilan kung bakit naligtas si Philemon. Parang gano'n yung point na sabihin niya. Sabi niya, kung etong taong ito may kasalanan siya sa iyo, parang sabi niya, pero ipinipili niya si Onesimus eh. Kung itong taong ito may kasalanan sa iyo, sa akin mo na lang i-charge. Ako na lang yung mananagot sa kasalanan niya. Amen. Wala akong i-mention na kahit na kahit pa ang katotohanan noon is si Paul yung dahilan kung ba't nakilala niya si Kristo. Parang gano'n. Hindi ko i-mention yun. Sa akin mo i-charge. Kapatid, napakaganda kasi kung iisipin natin, Apostle Paul reflects Christ's love doon sa sinabi niya yun. Bakit? Ang sabi niya, ano man ang ginawa ng taong ito, i-charge mo sa akin. Ito yung ginawa na Jesus Christ. Amen. Sabi niya sa Ama, Lord, ano man yung ginawa ni Ian, ano man yung ginawa niyang kasalanan, napastangan siya sa magulang niya, gumawa siya ng mga kamalian sa kanyang buhay, mga bagay na hindi ka nais-nais sa mata ng Diyos, sa mata mo, sa mata ng ibang tao, sa kanyang sarili, lahat ng kalapastangan ng ginawa niya, Lord, may kasalanan tong taong ito, pero sa akin mo i-charge. Sa akin. Ako mananagot para sa taong ito, para kay Ian. Ako mananagot para sa buhay ni Rain. Kahit ang dami niyang kasalanan sa akin. Ako mananagot sa buhay mo, Adam. Ni Adam, Lord, ako na lang. Ako na lang. Ako na lang po, Lord. Di ba? Napakaganda. Napaka-beauty nun. Napaka-special. Napakaganda. Kung inire-reflect ng bawat Kristiyano yung pag-ibig ng Diyos sa Kanya, di ba? Youth, para sa akin yun yung greatest form of love eh. Kung hindi yun pag-ibig sa tingin ninyo, hindi ko na alam kung ano ibig sabihin natin ng pag-ibig. So bilang Kristiyano, reflect Christ's love in everything we do. Amen? Conclusion na po tayo, youth. No? Sabi ko sa inyo, saglit lang po tayo. Sa katotohanan po ng buhay, in reality, no, it is impossible for us to love others. Especially those who wronged us. No? Especially those, yung mga taong yun na nagawa sa atin ng kamalian. Mahirap talagang mahal. Impossible. Yun ang term ko impossible. It's impossible. Hindi natin kaya. Pero, nagagawa natin yun dahil una tayong inibig ng Diyos. Sabi nga po sa 1 John 4:19. Pwede nating basahin 1 John 4:19. We love each other because He loved us first. Love is a choice, mga kabataan. Ang pag-ibig po ay choice. So choose to be kind to others like Jesus did. Amen? Love is a choice. So choose to be patient like Jesus did.
Love is a choice. Choose to rejoice in truth like Jesus did. Piliin mong umibig. And mga kabataan, bago ako magtapos, si Jesus, si Lord, no, nais niya tayong i-assess. Assess natin yung sarili natin. Kasi ito yung pinakita niya sa akin eh. Ito parang ano, assess natin yung sarili natin, mga kapatid. And ito po, dito gusto kong magtapos dito na magkakaroon lang tayo ng short activity. Huwag na tayo mag-pray ng matagal kasi konti lang din naman tayo dito. Assess niyo yung sarili niyo. No? Tingnan natin. Then mamaya, 10 lang naman tayo, 11 lang naman tayo dito. Mabilisan lang, no? Let's rate ourselves, no? Gaano tayo ka, 'di ba? Nakita niyo yung verse natin kanina, no? Love is patient, love is kind, 'di ba? Assess natin yung sarili natin. I-rate natin. Kayo, i-rate mo yung sarili mo. Gaano mo na ipapakita yung pag-ibig sa pagiging patient? I-rate mo yung sarili mo 1 to 5. Gaano ka ka-patient bilang Kristiyano? Rate mo sarili mo. 1 being the lowest, 5 being the highest. Rate mo. Pwede mo i-rate. Sige, pwede mo nga isulat sa papel. Patience. Gaano ba ako ka-patient bilang Kristiyano? Gaano ko ba napapakita yung pag-ibig ko sa ibang tao through patience? 1 to 5. Okay? Number 2, rate natin yung sarili natin. Gaano ba tayo kabuti sa ibang tao? Kindness, no? 1 to 5. Rate mo. Sige, pwede mo isulat yung ano mo. Yung okay, type mo dyan. Gaano ka ka-kind bilang Kristiyano sa ibang tao? Rate mo 1 to 5. Gaano ka ka-hindi jealousy or boastful or pride? Gaano ka ka-hindi ganon? Rate mo yung sarili mo by 1 to 5. Ng 1 to 5. Gaano ka ka-hindi ka-rude? Hindi rude na tao, not rude. No? I-rate mo yung sarili mo 1 to 5. Ulitin natin ha, patience, kindness. I-rate mo yung sarili mo sa pagiging not jealous and not boastful. Rate mo yung sarili mo sa pagiging not rude to other people. Rate mo lang, tignan natin kung anong natin. Rate mo yung sarili mo sa pagiging selfless. 5. Nandun po yan doon sa kainan natin, verse natin. Rate mo yung sarili mo kung gaano ka nagre-rejoice sa katotohanan. I-rate mo yung sarili mo, gaano ka nagre-rejoice sa truth. I-rate mo yung sarili mo, gaano ka hindi nag-give up. Maybe sa ibang tao na tingin mo, maybe ikaw nagdi-disciple ka ng kabataan pero parang nawalan ka na ng pasensya kasi itong kabataan to lagi na lang nawawala, paulit-ulit na lang. Paulit-ulit na lang nawawala itong kabataan ito. Gaano ka kapasensyoso na hindi ka nag-give up sa kanila? Kasi love it never gives up di ba? So gaano mo sila iniibig sa pamamagitan ng hindi pagsuko sa mga taong yun? Rate mo sarili mo 1 to 5. Gaano ka ka-faithful? Rate mo sarili mo 1 to 5. Gaano ka ka-hopeful? Rate mo sarili mo 1 to 5. At gaano ka nag-endure in every circumstance? Rate mo sarili mo ng 1 to 5. Hindi ko alam paano ko isi-send sa inyo to, pero nasulat nyo ba? Hindi ko alam. Sige, paano ko ba? Hindi ko alam kung nasulat niya, pero sige, papakita ko na lang yung nanditong kodigo ko. Yan. Ay, yung mukha ko pala itong nakikita niyo. Ito na lang. Yan. Sulat niya. Yan. Meron akong kodigo dito. Ay, blurred pala. Yan. Sige, nakikita nyo? Yan. Pwede nyo screenshot yan. Sorry po, medyo manual mode lang tayo dito kasi wala akong PowerPoint. Screenshot nyo po. Screenshot nyo. Yan. Okay, na-screenshot nyo na? Okay. O, pwede nyo i-post leaders dun sa GC natin, ha? Okay? Na 10 yan. Okay, babalik ko na sa mukha ko, ha? Kaya nyo makita. Yan. Sige. Tatanungin ko kayo ngayon 1 by 1. Ako na mangunguna kasi hindi na tayo mag-breakout. Mabilisan lang. Sabihin mo lang yung rate. Hindi mo na kailangan ipaliwanag. It's you and the Lord na nakakaunawa nun. Okay? Rate mo lang. Sa 10 yan, paano mo masasabi, gano'n ka ka-patient? O, sabi nga, pasensyoso ako. 5. Okay lang? O, okay, kind ako. O, 5. Yun. Ha? Sige. So, sinong gusto mauna? Meron po bang gusto mauna dyan? Okay, mahiya. Lahat tayo sasagot, lahat. Para mabilis na rin, hindi na tayo magtagal. Siguro unahin ko mga leaders. Leaders, mauna tayo kasi leader tayo. Kailangan. O, ako na lang. Gusto niyo mauna. Mamaya na lang ako. Huli na lang ako. Kasi ako naman yung nagsalita eh. Okay. Huli na lang ako. Kaya Oy, umalis si Kyle. Umalis si Kyle. Sige, meron po bang gusto mauna? Wala ka ng boses. Pwede mo i-type. Okay lang. Kung wala, sige, type niyo na lang. Kung ayaw niyo magsalita, type na lang. Type. I-type niyo na lang. Huwag na kayo magsalita. Huwag niyo na isulat yung word. Kunwari, 1. Yung number 1, lagay mo 5. Number 2, lagay mo 5 ka. Sulat niyo na lang. Okay lang kahit ano. Gusto ko lang mabasa. Yan.
Kung ayaw nyo magsalita, okay lang po. Gusto lang ng Lord, i-assess mo yung sarili mo. Hindi ko naman kailangang marinig eh. Si Lord naman, ikaw mag-assess sa sarili mo. No? I-assess mo yung sarili mo. Gaano mo, gaano mo nagagawa yung pag-ibig sa pamamagitan ng 10 niya? Okay? Sige, hintayin ko po kayo and then, yun. Pray and then assess yourself. Yan. Bigyan ko kayo ng mga 2 minutes. Apo. 1 is the lowest, 5 is the highest. Yan. Hindi na tayo magbe-breakout rooms kasi actually dapat ito breakout rooms. No? Mag-uusap-usap sana tayo. Then sana may explanation ng konti. Bakit gano'n? Pero okay lang. Mabilisan na lang. Ang purpose natin is assess mo sa sarili mo. Yan. Tama, Ate Camille. Thank you po. Pwede nyo i-copy-paste na lang yung ginawa ni Camille and then ilagay mo lang yung score mo. Yon. Yan. Si Rain, babasahin ko yung ano ni Rain ha. Si Rain, yung patience niya daw 4, kindness niya daw 3, yung pagiging boastful 3, 2 yung rude, so medyo rude si sabi. Parang ganun yung dating, no? Okay, selfless 3, no, rejoices in truth 5, she never gives up. Lagi kitang ano na he or ano no, kuya. Yan, she never gives up daw 4, faithful siya 3, you know, kung gaano siya ka-hopeful 4, and endures in every circumstance 4. Yeah. Thank you po, Ate Rain. Yung iba po kaya, huwag kayo mahiya ha. Hindi ko naman babasahin ng... Yan. Si Lyra daw, yung kanyang pagiging patient niya daw ay 3. Yung pagiging kind niya daw ay 3 din. Yung pagiging not jealous or boastful or prideful, 4. Yung pagiging not rude niya daw sa number 4 ay 3. Sa pagiging selfless niya daw po ay 3 din. 6 naman is rejoices in the truth, no? 5 po yung kanyang score sa rejoices in the truth. Sa never gives up naman po ay 7 yun, 4. Sa faithfulness, 4 din. Hopeful, 4 din. Endures in every circumstance, 4 din. Yan. Sige po, yung iba. Yan. Type nyo po, lahat po tayo maglagay, mag-assess po tayo. Ako pwede ko sabihin yung akin. Siguro yung patience sa akin, ako sabihin ko na lang, no? Siguro yung patience sa akin ngayon na binago na tayo ni Lord. Dati kasi hindi ako patient. Siguro sabihin natin 4. Hindi pa rin 100% good pero okay. Kindness, hindi naman ako siguro salbahe. 4. Pwede ng 4. Not jealous or boastful. Siguro pride, medyo mababa pa ako dito, 3. Assess ko sarili ko, 3. Not rude, 4. Hindi naman ako rude sa ibang tao. Selfless, 4 din. Rejoices in truth, 5. Never gives up, 4. Okay. Faithful, 4. Hopeful, 4 din. Endures in every circumstance, medyo mababa ako dito, 2. Kasi may times na medyo mahina pa rin ako sa part na yun. Yun. Yan. Sige po, mag-type kayo dyan ha. Mag-type po kayo, okay, mahiya. Ay, nag-DM sa, Okay. Okay po. Ayan, nag-send na rin si Irish. Okay, sila Irish, patience niya daw 4, kindness 4. Tapos, ayan, kindness 4, boastful 2, rude 2, okay? Pero 5 po kay Sak. Sabihin ng 5 sabihin, not rude sabihin, pag sabing rude, yung number 4 natin is not rude. Ibig sabihin, kung gaano ka hindi rude sa ibang tao. Parang ganon. So kung 2 yung sinasabi mo, medyo rude ka, parang ganon yung point. 5 kung hindi ka masyadong rude. Yun yung nakalagay, not rude. So selfless 4, rejoices in truth 5, never gives up 3. So faithful 4, hopeful 4, and endures in everything 4. Ay, sorry. Ayun, tama, 4. Yan. Tapos, yan. Salamat po sa mga nag-a-assess ng kanyang sarili ha. Nag-gets niyo ba yung sinabi ko? Ano kuya? Oo nga, 5 is the highest. Tama po. 5 is the highest, 1 is the lowest. Pero yung number 4 kasi, nakalagay sa number 4, not rude. So ang i-rate mo doon,
gaano ka hindi ka rude. Kumbaga, ano bang kabalitan ng hindi rude? Yung parang magalang, parang ganun. I-rate mo sarili mo kung gaano ka hindi rude. So kung hindi ka rude, 5 yung score mo. Parang gano'n. Na polite, yon. Ang galing talaga ni Adam sa English eh. Engineer tayo kaya hindi ako magaling sa ano eh. Ano ba kabaligtaran? Synonym. Okay? So ayun. So thank you very much po. Sige, yan. Hindi ko na po i-screenshot ko na lang. Ako na lang magbabasa. Pero salamat po sa mga nag-send. Ayan. So ito po ay assessment natin sa ating mga sarili. And si Lord po nakikita po yan. No? I-screenshot ko to para babasahin ko na lang. Paano natin to i-screenshot? Okay. Sige. Yan. So yan. So thank you very much po sa inyo pong thank you very much po sa inyo pong pa-participate. And alam niyo po yung pag-assess niyo po na yun sa inyo pong sarili. Hindi ko po to ginagawa para malaman ko lang, no? Kayo po yan para sa sarili ninyo. Ina-assess niyo po yung sarili ninyo para makita mo, gaano mo ba ipinapakita yung pag-ibig bilang Kristiyano. And hopefully po, itong bagay na ito na inyo pong mga sinulat ay kung tingin mo naging mahina ka, like for example, naging 3 ka, medyo 3 yung score mo. Medyo mababa na rin yun, matutusin. Kung 3 yung score mo, yun yung panalangin natin sa Lord na, Lord, dito sa part na to, 3 ako. Baka po pwede, Lord, mas palakasin mo pa po yung part na to ng buhay ko. So, ipanalangin natin sa Panginoon. And alam ko po, no, si Lord, hindi pa siya tapos sa atin. May ginagawa pa po siya. Kung 1 yung nilagay mo, okay lang. Si Lord naman naayusin tayo. Amen? Ayan. So, sino po ang may natutunan ngayong gabi na ito? Meron po ba? Yan. So medyo saglit lang po, medyo umaba lang tayo dun sa activity. Pero maraming salamat po sa inyo pong pag-participate. And hopefully po ay meron po tayong natutunan, may nakuha po tayo sa gabi po ito. Kaya niya po ako manalangin. Yes, Lord, Panginoon, maraming salamat po sa gabing ito, Lord, na tinuruan mo po kami na ano ba yung kahulugan ng tunay na pag-ibig bilang isang Kristiyano. Tinuturo mo po sa amin, Lord God, na importante at higit na mahalaga, Panginoon, ang pag-ibig, Lord God, sa lahat ng aming ginagawa, Panginoon. At maraming salamat po dahil hindi po lahat, Panginoon, binibigyan mo ng privilege, ng paalala ng tunay, Panginoon, na kahulugan ng pag-ibig, Lord. At nagpapasalamat po kami, Lord, dahil ito po yung pagkakataon po namin upang maipamalas po namin, Lord God, mai-reflect po namin yung pag-ibig ninyo sa amin, Lord God, sa ibang tao at maging sa lahat ng mga ipinagkatiwala mo po sa amin. Lord, tulungan mo po kami dahil tunay nga hindi po namin kaya, Lord God, sa amin pong sariling kakayahan. Kaya naman po, Panginoon, ang dalangin po namin na ikaw po ang Diyos na patuloy na magturo sa amin ng pag-ibig at ayaw mo, Lord God, na ano man po yung mga bagay na dati pa po namin ginagawa na nandun po yung pag-ibig po namin, nandun po yung passion po namin, Lord God, nandun po, Panginoon, yung mga bagay na excitement, Lord. Panginoon, dalangin po namin, ibalik mo po yung lahat, Panginoon. Kung meron man po sa amin dito ang nanghina, dahil na rin po sa mga bagay, Panginoon, na nakapagpahina sa kanila, Panginoon, maaaring meron po siyang desire or heart, Panginoon, na talagang mag-alaga, Panginoon, ng mga kaluluwa, pero dahil sa mga katigasan ng ulo ng mga taong iyon, Lord God, maaaring nanghina po siya. Panginoon, palakasin mo po yung taong yun, Lord God, in Jesus' name. Claim it in Jesus' name. I know that the Lord is speaking to you right now. Claim it in Jesus' name. Claim it in Jesus' name. In Jesus' name. Maging Lord God, kung meron man po dito, Panginoon, may kinakausap ka ngayon, Lord God, na nanghina po siya sa kanya pong ministry, na kanya pong pinaglilingkuran. Dati napakasipag ng taong ito, Panginoon, sa ministry ito, na halos wag magpuyat na, Panginoon, para lang mapaglingkuran ka, mabigay niya yung best niya sa iyo, Panginoon. Lord, I know nanghihina siya ngayon, Panginoon. Lord, dalangin ko po, palakasin mo po ang taong ito, Panginoon, sa pangalan ni Jesus. Ibalik mo po yung spark, ibalik mo po yung pag-ibig sa kanyang ginagawa sa pangalan ni Jesus. Maaari dito, Panginoon, may taong nagagalit sa kanyang kapwa tao, maaaring sa kanyang magulang, maaaring nagagalit po siya, Panginoon, sa kanyang kapatid. Meron po siyang bagay na kinakainis, Panginoon, sa isang tao, sa certain people, Panginoon. Lord, in Jesus' name, ibalik mo yung pag-ibig sa taong ito sa pangalan ni Jesus. Lord, alam po namin, Panginoon, na ang mga salita mo kapangyarihang tumatagos hanggang sa kaibuturan ng aming mga buto. And right now, naniniwala kami, Panginoon, that there is healing, Lord God, transferring from this place
papunta sa screen, papunta sa lugar ng taong ito, Lord God, na nangangailangan ng panalangin ito sa pangalan ni Jesus. Ora shikirayaba shatarayabaya. Salamat, salamat, salamat po, Panginoon. Lord, alam ko may pinapagaling ka, may hinihil ka, Panginoon. Inaayos mo yung puso naming lahat, Panginoon. Alam ko po, Panginoon, na may ginagawa ka, Panginoon, right now in this moment. Jesus' name, in Jesus' name, Lord God, hallelujah. Let your heart be healed, let your emotions be healed, let your life be healed by Jesus Christ, and let the love of the Lord Jesus Christ be reflected in your life. Nakita ng maraming tao na ikay Kristiyano dahil nasa iyo ang pag-ibig ng Diyos sa pangalan ni Jesus. Sabi ng kanyang mga salita, malalaman na ang isang tao ay Kristiyano dahil sila ay umiibig. At ito po, Panginoon, ang ibigay mo po sa mga taong ito, nakikinig, Panginoon, ng iyong mga salita ngayon, Lord God, at makikinig pa in Jesus' name, in Jesus' name. Maraming salamat po, Ama. Ito lamang po aming samot dalangin. In Jesus' mighty name we pray. And if you claim it and you believe it, say amen and amen. Salamat po sa Panginoon. Alam ko po may power si Lord. May binigay po siya sa atin ngayong mensahe. Amen? So yun, glory to God. Salamat po. And to God be all the glory po. Praise God po sa buhay ni Kuya Ian na ginamit niya po sa atin para ngayong gabi, and nakapag self-check din po tayo about dun sa sinasabi nung sa 1 Corinthians na verse, at alam ko po na natuto po tayo ngayon about sa pag-ibig na tinanggap natin sa Lord ay dapat din natin ipakita sa ibang tao. Dapat nakikita din sa ating mga buhay yung pag-ibig na ating tinanggap mula sa Lord. Kaya naman ngayon po, ano bang next, Kuya? Magpe-prayer o closing prayer na announcement po o magpe-pray po? Ano na lang po, general na lang po na closing prayer tayo. Announcement po, mga typical naman po natin. Pwede na po tayo prayer concerns natin kay ate. Pwede naman, kung mayroon tayong prayer concerns, okay lang, pwede naman po. Ayun po. Since andito na po si Ate Lyra. Ate Lyra, andyan ka na nga po ba talaga? Wala pa po. Ayun, si Ate Lyra po ang magko-closing po ng ating prayer. Magko-close ng prayer. Magko-close po ng prayer. At ibigay na po natin yung ating mga prayer concerns po sa kanya. Hihintayin niya po tayo. Ayan, send lang po tayo. Ayan, sige po, patuloy po tayong manalangin. Mag-type na lang po kayo ng prayer request nyo po at pag-pray po natin. Sige po, yes Lord, hallelujah, we praise your name, we glorify your name, Panginoon Lord. Salamat sa gabing ito, Panginoon Lord. Alam ko po, O Diyos, na may bago, may fresh revelation, may fresh word ka sa amin, Panginoon Lord. Kaya Lord, maraming salamat. Lord, hindi mo pa rin pinapabayaan, Panginoon, ang gawain ito, O Diyos. Lord, tunay na tapat at dakila ka, Panginoon, sa buhay ng bawat isa, Panginoon. Kaya Lord, maraming salamat, Panginoon Lord. Lord, I pray, Panginoon Lord, na hindi lang kami ganito ang bilang namin, Panginoon, kundi Lord, pararamihin mo po kami, Panginoon, i-convict mo pa po yung mga kabataan, Panginoon, na dumalo dito, Lord. Ikaw lamang ang maging kapahingahan at kalakasan namin, Panginoon, sa mundong ito, O Diyos, at sa mga salita mo, Panginoon, Lord. Lord, we pray, Panginoon, for Irish, Panginoon. I pray, Panginoon, sa kanyang schedule, Panginoon, ito po ay maging maluwag, ito po ay maging maayos, Panginoon, maging mga prof, Lord, na
mapupunta sa kanya, Panginoon, sa kanila. Lord, I pray na sasadyuhan mo ito, Panginoon, na yung mapulang dugo. Alam ko po, Panginoon, na siya po ay gagawin mong ulo at hindi buntot, Panginoon Lord. Hayaan mo siya, Panginoon Lord, na makita niya, Panginoon, na ikaw lamang yung lahat, Panginoon Lord. Ayusin mo ang bawat schedule, Panginoon, ng kanyang puso, Panginoon, kung ano pa man ito, O Diyos, sa kabataan at kung saan pa man, Panginoon Lord. Alam ko po, Lord, igagrant mo lahat ng desire ng kanyang puso, Panginoon Lord. I also pray for KJM, Panginoon Lord, yung YCF Tanza Memorandum, Panginoon Lord, ay of agreement, Panginoon, ay matapos na para, Lord, makapag-start po ng gathering, Father God, sa YCF Tanza. I pray, Panginoon Lord, na marami pa pong kabataan, Panginoon, na makakilala sa inyo, magkakaroon, Panginoon, ng relasyon sa inyo, Panginoon, at patuloy na maglilingkod sa inyo. Lord, gamitin mo ang bawat tao, Panginoon, Lord. Awiin mo lahat, Lord, ng balakid, Panginoon, Lord, para dito, Lord, in the name of Jesus. Lord, we pray for your anointing, Panginoon, sa bawat gagamitin mo, sa bawat kabataan, Lord, na hahayo dito, Panginoon, Lord. Ikaw ang Diyos, magbigay, Lord, ng knowledge and wisdom sa kanila para mamuno dito, Panginoon, Lord. I also pray for Crystal, Panginoon. Dalangin niyo po, Panginoon. Dinadalangin po namin for the knowledge and wisdom, Panginoon, and guidance sa exam niya po bukas. Alam ko, Lord, na ikaw pa rin ang inuna niya ngayon, Panginoon. Kay Lord, never mo siyang ihuhuli, Panginoon. Kay Lord, dalangin ko po na ikaw po magbibigay, Lord, ng knowledge and wisdom sa kanya. Magkakaroon po siya ng peace, Panginoon, Lord, sa pagkasagot, Panginoon. May enjoy niya ito, Panginoon. At makita niya po, Panginoon, na kasama kanya, Panginoon, Lord. I pray din, Panginoon, for strength. Ano man ito, Lord, physical, mental, emotional, Panginoon. Palakasin niyo po si Crystal, Panginoon. Lord, we pray for Ate Camille, Panginoon, sa board exam po ni Ate Apples this March 7, Panginoon. We claim, Panginoon, Lord, hallelujah. Alam ko po, Panginoon, na napagtagumpayan mo na ito, Panginoon. Kay Lord, dalangin ko po, Lord, na kung paano sinamahan si Ate Apple sa buong pag-aaral niya, Panginoon, ganoon mo rin siya samahan, Panginoon, sa board exam. Dalangin ko, Lord, sa March 7, Panginoon, Lord, hahawi mo lahat ng balakid, Panginoon. Kayo po, Panginoon, ang bibigay ng wisdom and knowledge, Panginoon. Huwag mong hayaan, Lord, na manangan po siya sa sarili niyang kakayahan, Panginoon. At ipapakita mo sa kanya, Panginoon, na siya'y ulot, hindi buntot, Panginoon. Maging, Lord, sa board exam din, Panginoon, ni Ate Camille, sa July 31 and August 1 and 2, Panginoon, Lord. Ganun rin, Panginoon, Lord. Bigyan niyo po siya ng wisdom and knowledge, Lord. Maayos sa kapahingahan, Panginoon. At makita po nila, Panginoon, Lord, na ikaw tapat, Panginoon, Lord, sa buhay ng bawat isa, Panginoon. Lord, dalangin ko rin, Panginoon, kay Adam, Panginoon, sa kanyang pong spiritual strength, Panginoon, naway makabalik, Panginoon, ulit ang kanyang mama sa pananambahan, Panginoon, dahil ito daw po ay natigil. Dalangin ko, Lord, na i-convict mo ito. Dalangin ko po, Panginoon, Lord, na ikaw po ang Diyos ang magbabalik dito, Panginoon, Lord. Bigyan niyo po siya, Lord, i-convict niyo po siya, Panginoon. Bibigyan niyo po siya ng bagong puso para makinig at patuloy pong mag-worship sa inyo, Panginoon. Lord, alam ko po, Lord, ang lahat ng sinimulan mo ay tatapusin mo, Panginoon, hanggang sa pagbabalik mo. Dalangin ko, Lord, declaring for peace, love, and reconciliation, Panginoon, sa kanilang family, Lord, in the name of Jesus. Lord, ang pag-ibig mo ang mag-reign sa kanilang bahay, sa kanilang buhay, sa kanyang pamilya, Panginoon. Gamitin mo po si Adam para dito, O Diyos. Lord, dalangin ko rin po kay Rain sa enthusiasm niya po, Panginoon, sa pag-aaral. Dalangin ko po, Lord, ang bawat pag-aaral niya, Panginoon, ay gawin yung worship sa inyo. Di man makita ng sino man, Lord, ang lahat ng ginagawa niya, Lord. Ito po ay walang tapon, walang tapon dito, Panginoon, walang sayang, Panginoon, dahil ito po ay para sa inyo lang, Panginoon. Dalangin ko, Lord, bigyan niyo po siya ng puso na mag-aral at mag-glorify ka, Panginoon, Lord, sa academic niya, Panginoon, at Lord, ipapakita mo, Panginoon, Lord, sa kanya na siya po ay magiging ulat, hindi buntot, Panginoon. Salamat, Panginoon, sa mga kabataan na feeling nila, Panginoon, drain or dry, Panginoon, Lord, pagod o ano pa man. Dalangin ko po, Lord, na
makita nila, Panginoon Lord, ang kapahingahan, ang kalakasan ay sa iyo lamang, salita mo lamang matatagpuan, Panginoon. Kay Lord, maraming salamat. Patuloy niyo po kaming strengthen, Panginoon. Patuloy kaming tumayo, Lord, para sa kabataan, for this generation, Panginoon. Alam ko po, Lord, na walang sayang lahat ng ito, Panginoon Lord. Patuloy mong aayusin ang bawat isa, i-equip ang bawat isa, Panginoon. Salamat, Panginoon. Patuloy niyo po kami anoint, Lord. Patuloy niyo po kami, Panginoon, puspusin ng iyong banal na Santong Espiritu, Panginoon. Lord, patuloy ka namin makilala at patuloy namin makilala kami kung sino kami sa inyo, Panginoon, Lord. Maraming salamat, Panginoon. We give you all the glory, Lord Jesus. In Jesus' name we pray. Amen and amen.